So what's up mga kagala? Another ride, another vlog na naman. So for today's gala nga ay pupuntahan natin ang isa sa mga tourist spot dito sa Pilipinas. Ito nga ang Palawan na siyang dinarayo at binabalik-balikan ng mga turista dahil sa napakagandang kalikasan na meron dito. So tara mga kagala, ating puntahan ang napakagandang Palawan. So eto na nga mga kagala, tayo nga ngayon ay papunta sa port ng Manila para makasakay sa barko, papunta sa Palawan. Oo mga kagala, this time nga ay hindi tayo gumamit ng ating motor dahil marami rin tayong makakasama sa tour na ito. At ito na nga ang ating sasakyan, ang napakalaking barko ng Tugo Masinag. At pagpasok mo nga sa loob nito ay talagang ma-amaze ka dahil tila ba na para kang nasa hotel dahil lahat ng kailangan mo ay meron dito at kumpleto. At marami ka rin dito makakasabay ng mga turista na iba't ibang lahi na gustong pumunta sa mga probinsya. At mga kagala, sa totoo lang, first time ko na sumakay sa ganitong klase ng barko. At napakalaki talaga ng diferensya pagdating sa itsura ng roro at ng barkong ito. At napakasarap talagang pumunta sa view deck kapag nasa kalagitnaan na kayo ng karagatan. At after nga ng 12 hours na paglalakbay namin sa karagatan, ay narating na namin ang Coron dito sa Palawan na siyang unang port na pagbabagsakan ng mga turista. At talagang nakaka-goosebump ang mararamdaman mo habang nakatayo ka sa view deck ng barko na ito, habang pinagmamasdan mo ang naggagandahang tanawin ng Coron, Palawan. At after ng isang araw mahigit nating paglalayag sa karagatan, ay sa wakas narating na rin natin ang Puerto Princesa dito sa Palawan. At mga kagala, pagdating nga natin dito sa Puerto Princesa ay naghanap agad tayo ng ating marerentahan na 4 wheels na siyang ating gagamitin para mapuntahan ang El Nido. At para naman sa renta ng 4 wheels na ito ay 2,000 pesos per day para sa 7-seaters at 1,000 per day naman para sa sedan. So paano mga kagala? Tara, dahil excited na rin ako na mapuntahan ang El Nido. At mula nga sa Puerto Princesa papunta sa El Nido ay babiyahin nyo ito ng halos 6 na oras. Pero sa 6 na oras na pagbabiyahin nyo papunta sa El Nido ay sobrang mabubusog ang mga mata nyo talaga dahil sa mga naggagandahang mga overlooking na scenery na talagang nag-enjoy nga rin ako dahil hindi ko inaakala na mararating ko ang Puerto Princesa at ang El Nido. At nang makarating nga kami rito sa El Nido ay agara na namin pinuntahan ang aming binook na bahay na good for 10 persons. So, ang binayaran namin dito ay 5,000. Mga kagala, pagdating nga sa mga tutulugan nyo rito, ay huwag kayong mag-alala dahil napakaraming rest house na pwedeng pagtuluyan dito. Pero sadly nga lang mga kagala, ay hindi ko nakuha ng video ang rest house na aming tinulugan. At pagdating nga ng umaga mga kagala, ay pinuntahan na namin ang information para syempre makapag-book na kami ng aming tour. At ang binook nga namin pala rito mga kagala ay ang Tour A na may 5 island na mapupuntahan. So, paano mga kagala? Tara na, dahil excited na rin ako na makita ang ganda ng El Nido. At dito nga pala sa bangka na aming nasakyan ay halos 25 kami nakatao. Kasama na rito ang bangkero at ang mga lifeguard. At may mga kasama rin nga kami rito na mga foreigner. At habang binabaybay nga namin ang karagatan papunta sa unang island, ay sobrang nakaka-relax talaga ang mga tanawin na nakikita ko rito. At siya nga pala ang kasama namin na isa sa mga tour guide, si Kuya Nathaniel, na sobrang kwela at talagang maaaliw ka dahil sa mga kwento niya. At take note nga mga kagala, ang mga tour guide na meron dito ay sobrang napakababait at merong tinatawag na hospitality. Sign up for your guide, also become your photographer, lifeguard, assistant, personal bodyguard, but most of all, lover. So mga kagala, ito nga pala ang unang island na aming pinuntahan, ang Seven Commandos Island, na sobrang napakaganda at napakalinaw ng tubig. Buhangin na napakalambot na para kang nasa Boracay. At after nga natin dito sa Seven Commando Island, ay susunod naman natin na island ay ang Shimizu Island, na kung saan ay dito na nga rin tayo manananghalian. At take note nga mga kagala, ang pananghalian nyo nga rito ay kasama na rin
sa binayaran nyo para sa tour na ito na napakadami at masasarap na pagkain. At dito nga ay pwede kayo mag-photoshoot or mag-take ng video dahil sa ganda ng island na ito. At ang susunod naman natin na pupuntahan mga kagala ay ang isa sa pinakadinarayo at talagang gustong puntahan ng mga turista. Ito nga ang Big Lagoon na dati sa picture o sa video ko lamang nakikita. Pero ngayon ay nandito na ako at talagang na-experience ko at nakita kung gaano ba talaga kaganda ang Big Lagoon na ito sa El Nido, Palawan. At dito nga mga kagala ay kinakailangan nyo na magrenta ng maliit na bangka para malibot at makita ang ganda ng Big Lagoon na ito. Na sobra talaga kayo ma-amaze at mag-e-enjoy sa mga tanawin na makikita ninyo. At kasama rin dito mga kagala ang pag-video sa inyo ng tour guide ninyo. Minsay natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa, mga hiyas na inila. So para naman sa ating ika-4 na island mga kagala, ito ang Secret Lagoon. Pero syempre, hindi na ito secret kasi nga napuntahan na namin. Na bago pa nga lang kayo makarating sa Secret Lagoon na ito ay maa-amaze at marirelax kayo sa mga view na makikita ninyo. At syempre, kasama pa rin dito ang pag-take ng video ng inyong tour guide. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang At after nga nito mga kagala ay pumunta naman tayo para sa ating ikahuling island na pupuntahan. Ito nga ay ang Payong-Payong Island na kung tawagin. Na talagang nag-enjoy nga rin kami sa part na ito dahil nga dito ay pwede kayong sumisid o lumangoy, depende sa trip ninyo. Pero kung hindi kayo marunong lumangoy ay kailangan nyo mag-life vest dahil sobrang lalim ng tubig dito at sobrang linaw at sobrang lamig ng tubig dito. Kasama nyo pang lumangoy dito ang mga isda. Kaya sobrang ma-enjoy at marirelax kayo sa island na ito. At mga kagala, ngayon alam ko na kung bakit ang Palawan ay isa sa tinaguriang 7 Wonders of the Philippines. Dahil sa taglay nitong ganda at kaakit-akit sa mga tao. So ito ang nangyari at ang tour natin sa Palawan. So paano mga kagala? Paalala nga lang, ride safe. Peace out.